Ito guys, bigyan ko kayo ng isipin guys. Aywan ko kung magkaparehas ang ating isip. Balikan natin ang kwento ni Yossi Cabral. Di ba guys, galing sila ng Maynila, umakyat ng Benguet. Dumating sila sa lugar na yon na kung saan doon umano namatay itong si Yossi Cabral. Ito guys, huminto sila doon at nagpahinga, sabi ng driver. Di kaya ito guys, si Yossi Cabral ay may kausap na importanteng tao na sangkot doon sa katiwalian. Di ba itong si Yossi Cabral ay pinipigilan itong magsalita di umano doon sa ICI, sa investigasyon. Di kaya ito guys ay may kausap siya na doon sila magtagpo sa lugar na yun na walang taong makakakita para walang ebidensya. Mayroon silang importanteng pag-usapan tungkol sa kaso na to. Dahil itong si Yossi Cabral ay maraming alam na mga malalaking tao, mga congressman. Posible, di ba guys? Noong pagdating nila doon, di ba magpahinga sila? Di kaya ito ay nagmasid si Yossi Cabral kung nandoon na ba yung tao na kausap niya? Gustong makipag-usap sa kanya din. At nagsilpi itong driver. Di ba guys? Nagsilpi. Sinabihan sila ng pulis nga bawal doon dahil accidental yung lugar na yun. Maraming aksidente. Kaya umalis sila. Dumiretso sa hotel at kumain. Nagpahinga. Tapos gusto na naman ni Cabral na babalik sa lugar na yun guys. Di ba? Anong gagawin mo sa lugar na yun? Walang tao. Tahimik. Nakakatakot. Di ba? Imposible na mayroong kausap itong si Cabral na gustong makipagkita sa kanya o kaya gusto siyang pick upin para itago. At pagbalik nila doon sa lugar na yun, bumaba agad itong si Yossi Cabral at sinabihan niya ang driver na umalis siya at babalikan na lang siya doon. So imposible talaga guys na mayroong kausap itong si Yossi Cabral na ayaw na mayroong taong makaalam sa kanilang pagkikita guys. At nandoon na yung tao kaya nagtago yung tao. Nung magkita na sila kasi wala naman tao, tinulak na lang itong si Yossi Cabral para manahimik na. Wala nang kaso. Dahil siya ay maraming alam. Di kaya ganun guys. Palagay niyo guys. Kung totoong si Cabral yung namatay at nahulog doon. Kung totoo. Pero kung hindi yung totoo guys, malamang doon siya pinick up at itinago. Sa palagay nyo guys. Yun lang ay naisip ko guys. O yung pagsilpi noong driver, isinisint na niya doon sa mga taong involved sa katiwalian. Baka may alam siya doon guys. Yung pagsint niya para malaman na sila ay nandoon na sa lugar na yon. Diba? Ano sa palagay nyo guys?